Pag-aralan po natin ang John 3:3. Ang sabi po ng John 3:3, sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. So, kailangan po ang tao ay ipanganak na muli. So, requirements po. Hindi ka makapasok sa langit kung hindi ka born again. No? Sa English po itatawag na born again. Sa Tagalog po ay ipanganak na muli. So, kailangan po ang tao ay ipanganak na muli. So, bakit po kaya ang tao ay kailangang ipanganak na muli? Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus na kailangan ang tao ay ipanganak na muli. Dahil po, mayroon pong nawawala. So, ano po yung nawawala sa tao? 'Di ba ang ating relasyon natin sa Panginoon at saka sa tao ay nawawala. So, nawawala po yung ating relasyon. Kaya nahiwalay tayo sa Diyos. Kaya tinatawag na separation from God. Yun po ang kasalanan. Dahil sa ating kasalanan, ang tao ay nawalay sa Diyos. No? So, upang manumbalik ang ating relasyon sa Panginoon, so kailangan po tayong ipanganak na muli. So, paano pa ba ipanganak na muli ang isang tao? So, dalawang klase kasi ang panganakan, kapanganakang physical at kapanganakang spiritual. So, yung John 1:12, so sabi roon, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoong Hesus ay siya po ang may karapatang tawaging anak ng Diyos. No? So, kailangan po nating magkaroon ng relasyon sa Diyos at saka sa tao. So, ang anong gawin natin? Manampalataya tayo sa Panginoong Hesus at tanggapin natin ang Panginoong Hesus upang tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. No? Kasi po, ito po yung nawawala sa tao, yung relasyon sa Diyos. Dahil po kay Kristo, ang tao po ay nabalik ang ating relasyon sa Panginoon. So, si Kristo po ang tulay, ang daan, para makampanumbalik tayo sa Diyos. Dahil po sa Kanya, tayo po ay maipanganak na muli kung tanggapin natin ang Panginoon at manalig tayo sa Kanya. Amen? So, yung tinanggap natin ang ating Panginoon at nanalig tayo sa Kanya, yung Kanyang Espiritu ay nasa atin po. Ang ating tinatanggap yung Espiritu ng Diyos. Espiritu ng pagiging anak. Amen? So, hindi po espiritu ng pagkaalipin, no? Kundi espiritu ng pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? So, dito po natin mababasa yan sa Roma 8:15. Sapagkat hindi espiritu ng pag-alipin ang iyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot, sa halip ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya tayo tinatawag sa Kanya ng Ama. So, hindi na po tayo makatawag sa Ama kung hindi tayo anak ng Diyos. So, dahil po sa ating pagbalik loob sa Panginoon, dahil po sa ating Panginoong Hesus na tinanggap natin at nalig tayo sa Kanya, so nagiging anak tayo sa spiritual. So, nagkaroon uli tayo ng koneksyon o relasyon sa Diyos. Nag-connect tayo sa Diyos at saka ang tao at ang Diyos nag-connect. So, kaya po, nagiging born again po tayo. Amen? So, requirements po. Hindi po kailangan nga mayroon kang relihiyon. Hindi po kailangan nga pumasok ka sa relihiyon para ikaw maligtas. Kundi, kailangan ma-born again ang tao upang siya po ay maligtas at makapasok sa kaharian ng Panginoon. Amen? So, sa Roma 8:1, ang nakipag-isa kay Kristo ay wala na pong kahatulan. But why? Bakit wala ng kahatulan?
nakipag-isa ka na kay Kristo. Ibig sabihin, nakabigkis ka na, nakakunik ka na, nakipagrelasyon ka na sa Panginoon. Kaya wala na pong hatol ang mga taong na kay Kristo na. No? Sa 2 Corinthians 2 Corinthians 7:15, ang sabi po roon, ay isa ng bagong nilalang. Ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung dating pagkatao, kundi bago na. Amen? So, paano tayo na bago? Dahil po sa ating pakipag-isa kay Kristo. So, sa ating pagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya tayo po ay na-born again. Hallelujah. Praise God.